Assalamualaikum and good evening, sir. I am Nur Asha Danding from Bais 2C. So, my assigned topic is about the continuation of Al-Bakilani. So, the continuation of Al-Bakilani refers to the enduring influence, preservation, and development of the intellectual contribution of Abu Bakr al-Bakilani, died 1013 CE. A prominent Islamic theologian, philosopher, and jurist associated with the Ash'ari school of thought. So, ang continuation of Al-Bakilani ay tumutukoy sa patuloy na impluwensya, pag-iingat at paglinang ng mga intelektual na kontribusyon ni Abu Bakr. So, namatay siya noong 1013 CE. Isang kilalang Islamic na teologo, filosopo at jurista, nakaugnay ng Ash'ari School of Thought. So, ang kanyang pamana ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagpapasa ng kanyang mga idea, aral at pamamaraan ng mga sumusunod na henerasyon ng mga scholar na nagpalawak ng kanyang mga gawa at iniangkop ito upang tugunan ang mga nagbabagong hamon sa larangan ng teolohiya, jurisprudence, and filosofiya. So, sa Al-Bakilani's naman, Al-Bakilani's contribution to Islamic thought were foundational in defending Sunni orthodoxy, particularly through his articulation of key theological concepts such as the attributes of God, the balance between divine predestination and human free will, and the application of rational argumentation within framework of revelation. So, sa Al-Bakilani naman ay nakilala dahil sa kanyang matibay na pagtatanggol sa Sunni orthodoxy. So, lalo na sa mga usaping theological tulad ng mga katangian ng Diyos, ang balanse sa pagitan ng banal na predestinasyon at kalayaan ng tao at ang paggamit ng lohikal na pangangatwiran sa loob ng balangkas na banal na revelasyon. So, ang kanyang gawaing nauugnay sa doktrina ng Izaz, Al-Quran. So, ang di mapapantayang kalikasan ng Quran ay nagbigay ng sistematikong paliwanag ukol sa himala ng Quran sa aspeto ng wika, retorika, at estilo. So, ang mga ideyang ito ay naging sentro ng depensang Islamiko at naka-impluwensya sa mga sumusunod na scholar tulad ni Al-Zuwaini, Al-Ghazali, Al-Fakhr al-Din al-Razi. So, the continuation of Al-Bakilani's legacy is evident in the integration of his ideas into mainstream Sunni theology, the preservation of his writings in academic institutions, and the application of his logical and theological approaches is contemporary context. So, ang pagpapatuloy ng pamana ni Al-Bakilani ay makikita sa integrasyon ng kanyang mga ideya na sa pangunahing Sunni teolohiya, sa pag-iingat ng kanyang mga sinulat sa mga institusyong pang-akademiko. So, at sa aplikasyon ng kanyang lohikal ay theological na pamamaraan sa makabagong konteksto. So, ang continuation of Al-Bakilani ay hindi lamang sumasalamin sa pagpapasa ng kanyang intelektual na pamana, kundi pati na rin sa patuloy na kaugnayan at kahalagahan nito sa iba't ibang panahon
na nagpapatibay ng kanyang impluwensya sa larangan ng pag-aaral ng Islam at teolohiya. So that's all, sir. Thank you very much.